Ito yung tanong ni Jesus sa kanyang mga alagad. Well, sabi nga natin ay sino ako sangayon sa mga tao? O sino ako para sa inyo? So bahagi yun. Kaya nga una nakita natin yung alin, yung pagkamahayag ni Pedro. Kayo po ang Mesiyas. Sa ilang Ebanghelista, makikita natin na sinabi ni Jesus ito kasi Ebanghelyo sa Lucas, sinasabi ni Jesus sa ibang Ebanghelyo, nalaman mo yan, ay hindi gawa ng tao, ngunit ipinahayag sa iyo ng Diyos Ama. Kaya napakahalaga na patuloy natin pag-unilay. Tama naman, sabi nga natin ngayon, sumisimulan natin. Kahit ang once a month, na pagkatalo natin sa Panginoon Sakramento sa altar, sa loob ng isang oras, inaayos natin yung mga lay ministers sa Holy Communion, manguna rito. So, bahagi yun kung saan ay tayo ay makapagnilay, kausapin natin sa Jesus. Pagamat pwede natin mahuwayan sa pamagitan ng pagbabasa ng banal na kasulatan, pagbabasa ng mga libro, o maaaring sa panonood ng mga ipinapahayag sa social media, sa mga social media platforms na nagpapakilala kung sino si Jesus. Pero naman ay huwag natin kalimutan natin, tanong mismo natin sa Kanya. Itanong mismo natin sa Kanya. At nawa, katulad ni Pedro, ay makilala natin siya. Yun ang mahalaga. Masabi natin na sana, katulad ng ipinahayag ni Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Pero sa Ebanghelyo natin, ay ipinahayag ni Jesus kung anong uri ng Kristo siya. O kung tawagin natin anong uri ng Misaya. Kasi yun po ibig sabihin ng Kristo, Misaya. Anong ibig sabihin ng Misaya o Kristo? Hindi tagapagligtas. Kasi bahagi yung Kristo ay mula sa salitang Grego, ang Mesiyas ay mula sa salitang Hebreo, na kung itatranslate pareho natin ay ibig sabihin tagapagligtas. Savior. Pero anong klaseng Savior? Sigurado hindi yung political Savior. Hindi yung sa larangan ng politika. Hindi isang hari na kinikilala natin katulad ng mga political leaders. Hindi rin yung tagapagligtas na finance. Hindi rin yung financial leader na magbibigay sa atin o anumang uri ng ministeryo. Kanyang panayang ipinahayag nito ulit, tagapagligtas, pero suffering Messiah. Yan ay yung ating simbolo, ay ang simbolo ng krus, na tayo nililigtas hindi sa pamagitan na mga nakikita natin pamamaraan, ngunit sa
sa Diyos para mapatawad ang ating mga kasalanan. Bahagi yun, kaya nga yun ang pinaalam niya, no? Na binigay ng diin na Mesiyas Ellen ay magdaranas ng hirap, ipapapatay, at uling mabubuhay. Yun yung pamamaraan ng krus na naging bahagi ng ating pagpipilay mula pa noong ipinagdiriwang natin yung pagtatanghal sa banal na krus. Yun yung uri ng tagapagligtas. At sana makita natin yun sa higit na at maunawaan natin, kasi hindi ko madali yung pamamaraan ng pinili na Jesus. Kasi hindi lang po si Jesus. Yung kanyang pamamaraan ay naisin niya natin maging bahagi ng ating pamamaraan. Makikisa tayo sa pagliligtas na ito na yung ginamit niya rin yung pag-aandog ng kanyang sarili, yung pag-aalay ng kanyang buhay, yung pag-aandog ng mga hirap na dinaranas niya sa daigdig na ito para hindi na makamit natin yung pagka-alis natin sa tanikala na anumang uri ng kasalanan, maging ito man ay kung tawagin natin ay anumang uri ng kamunduhan, maging ito man ay pagkatakaw sa kayamanan, maging ito man ay pagiging matakaw sa laman o sa katanyagan o kapangyarihan. At yung pamamaraan na nais ng pamamig sa atin ni Alin, yung pamamaraan ng krus na nawa ay matutunan natin na magdulot talaga ng kaligtasan para sa bawat isa sa atin. Kaya sana nga po, ay sabi na natin, sa partikular nating sitwasyon na pinabibilangan, kasi iba yung hamon na binibiyahin natin. Kaya tingnan natin, kaya napaka-alagaw yung pagninilay natin sa banal na Eucharistia. Kaya nga, ito po ay magamat mayroon tayong teya, yung ating perpetual Eucharistic adoration. Anytime, pwede kayong pumunta roon. Kaya lang individually. Kaya lang, nawala yung komunidad, yung sama-sama natin pakikipag-ugnayan kay Jesus, pakikipag-usap sa Kanya sa banal na Eucharistia bilang bahagi rin ng atin ng pagpapalawak ng devotion sa Kanyang tinatawag natin real presence, yung tunay niyang pagkanaririto, yung tunay niyang pagkanaririto. Kasi walang ibang makapagsasabi kung sino talaga si Jesus, unless siya mismo magsabi sa bawat isa sa atin. Kahit na sabihin ng Santo Papa na ito si Jesus, walang halaga yung mas malaki yung halaga ng kasi sasabihin din kahit na ng Santo Papa natin, mas mahalaga natin dapat makausap mo mismo sa Jesus. Kinakailangan rin ma-encounter natin sa Jesus. Hindi yung ipinakilala lang sa atin kung sino si Jesus.
ng sino mang tao. Kaya yun ay isang biyaya ho na nais niya yung pakinabangan natin. Narito ako, kilalanin mo